Hi guys. Kain tayo guys. Kasamang mga kaladkarin. Bun lang talaga. Ito ang nangaladkad ngayon. Tingnan nyo naman guys. Bagyong-bagyo kung nasaan kami. 'Di ba? Nasa Tagaytay kami. Ang trip namin, kakain lang ng lunch sa Tagaytay. Very good tong dalawang to eh. Siya lang yun natin. Hindi, si Rico tsaka si Emer. Sabi ko sa kanya, umuulan. Sabi ko, hindi daw. Wala daw. Wala. Nanahimik ako sa bahay, sabi ni Emer. Te, nasa baba na si Rico. Saan pupunta? Tagaytay, balikan lang. Kaloka, nakapantulog pa talaga ako kanina. Pero ayun, nahatak din ako guys. Paano ako eh? Leader ng kalat ka. Kalat ka. Saan tayo? Hindi. Pauwi na kasi si Princess. Mabalik na siya ng Singapore kaya ipinilit namin. Kahit bumabagyo. Dito kami sa Glendon's Bulalo House. Ayan. Sa dami ng kakainan dito. Dito namin napili kasi may friendly staff sila. Nagbigay pa sa amin ng free taste. Tsaka may gulay. Kasi alam niyo naman, bulalo. Oh, mga kalaban. Kalaban. Hi! Happy Sunday! Nakaladkad ako ni Tigo. Nakaladkad tayo! Sunday na Sunday. Yeah, we're off to Dagluta Lounge na. Dagluta Lounge sa QC kung saan ako yung gumagawa ng kilay ko talaga. Dapat ready dapat for na ako, for retouch na ako kasi 1 month na, kaso siguro after 2 more months pa para hilom na yung yung kilay ko. Tattoo yan. Hindi, may na yan, may brow powder. Ayan, naglalagay na lang ako ng brow powder guys kasi parang may may sinusundan na ako, may trace na ba? Yung mabilis na lang kaysa yung wala pa talaga na mo pa siya. Ayan. Tapos si Madam Claudia, Papa Boobs daw. Ayun, magpapaano siya. Basta, magpapaganda kami, kaya nahila ako. Yeah. Yan, tapos nagpapaalam ako kay kuya mo, sabi ko magpa-botox ako. Kasi nakita ko si Meltiago. Oo. Nakita ko si Meltiago. Alam mo yung laugh line niya na gano'n na, talagang bagsak na. Sabi ko, oh my God, ganyan na pa pag tumatanda. Sabi ko, daddy, ayoko magkaganyan. Pwede ba magpa-botox ako? Yung ganyan. Hay, tigil-tigilan mo. Sabi niya ganyan, baka mabulok yung yung mukha. Pero maganda kasi yung botox. Wag mo lang i-over i-over paturok-turok ka. Yung tama lang na Yung iba naman kasi talaga over na, kaya hindi na nakakagalaw yung mga mukha nila na kahit anong expression ng mukha mo, wala na, blanco na lang. So akin lang para ma-prevent pa yung pagsag ng skin. Kasi mga ganyan ko, tinan nyo, may laugh line na rin ako, yung ganyan. Tapos ayun nga. Tapos magpapa-alar tox ako guys. Ayan, sasabihin ko na sa inyo. Mura lang naman yun. Ayan. Tapos Nurse Kate naman. Lagi tayong discounted ni Nurse Kate. Yan. Kasi every time na mag-vlog ako tapos pagod na pagod ako. Alam niyo yung nagpe-flare yung ilong ko talaga na ang laki-laki ng butas ng ilong ko. Di ba napapansin nyo ba yun? Na pag talagang hinahabol ko yung hininga ko minsan. So nagpe-flare siya yung dito ko. Ayoko naman talagang ayokong dati parang gusto ko magpa-rhinoplasty, 'di ba? Pinag-iipunan ko ganyan. Kaso ang dami kong ikaw din ba? 'Di ba? Sabi ko pa-rhinoplasty ka dapat. Oo, dapat. Ang dami ko kasi guys nakikitang mga tawag doon, mga nabubotch, yung ganyan, hindi nagiging okay yung first nila, pero majority naman maganda, or pinipili lang dun sa page na na yung mga magagandang feedback, ay magaganda yung gawa. Kasi may ka ba dun sa Rhinoplasty Manila? Member ka ba? Kasi member ako sa isang page, dun ako nag-check ng mga before nung gustong-gusto ko pa magpa-rhinoplasty talaga. Tapos
nung ang dami ko nakikita ng mga hindi magandang gawa, yung mga nagpapa second rhinoplasty pa sila kasi hindi nga maganda yung unang gawa. Parang takot ako, parang ang gasto. Sabi ko wag na lang, tangkapin na natin na ganito yung ilong natin. Di ba? Yan eh, okay lang naman magpa-enhance ka ng pakonti-konti, pero hindi yung talagang babaguhin mo na yung yung itsura mo, which is totally fine naman sa iba kung gusto nila. Para sa akin lang guys, kasi mamaya ayoko talaga. Kasi baka bigla mag-iba yung itsura, diba? Iba kasi drastic yung drastic talaga yung change. Though yung iba naman talagang natural lang. Pero ako ayoko talaga. Ayoko nung merong isipin mo palang na ikakat yun dito mo, tapos may sisiksik na foreign object dyan na which is same lang naman din sa high ko. Pero ayun nga, tama na yun. Nagpa-high ko na tayo before. Ayan, hindi naman natapang-dapa yung ilong ko. Okay na ako dyan. Kasi nako-compare ko guys, 'di ba? Habang nagda-drive si Madam Claudia. Ikaw din ba nako-compare mo yung before, no? Yung before na structure talaga nung ilong namin na tapang-dapa talaga. Ngayon hindi na. Meron naman na siya, guys. Kaya satisfied na ako. Okay na ako doon. Ito, ewan ko to si Madam Claudia. Kung nasa mga 300 na ipapasok sa akin. 300 threads. Sabi. Ano na lang, doon na lang tayo sa Botox. Yeah, mga minor enhancement lang. 'Di ba? Kasi magpa-40 na tayo. 'Di ba? Yan, nakikita nyo na yan, mga signs of aging na yan. Sabi ko nga, grabe, dati parang 16 lang ako. Alam niyo 'yun, parang ang bilis. Hindi ko na feel yung yung tawag doon, yung taon. Kasi siguro na na ako sa pagtatrabaho, parang nasagad na yung ganyan. So at least naman ngayon parang deserve natin. Para paano na lang no? Ma-justify na lang guys yung paggastos no? Deserve namin to. Ayan, deserve natin ng mga nagwo-work hard naman para sa family natin na hindi na napansin yung taon na lumipas, di ba? Deserve natin to. Agree? Yes. Yes, so minimal lang naman guys, di ba? Parang hindi naman tayo magmukhang 60 kahit 40 pa lang. Yes. Mapapansin bukas pag magtinta. Kaya nga eh. Nilagyan na kami na anesthesia. Depende po sa lifestyle. Dapat as early as 3 months, pwede ka na mag-retouch. Retouch. Yung ba yung mape-prevent yung pag-flare ng no? Yes, Oo. yes. So, Kasi parang akong laging hinihingal na Ito. Dito ako mag-i-inject. Para medyo siya. Lumiit siya. Then dito rin. Dito na lang po. Kasi okay naman yung dito mo eh. Ito na lang. So, 4 po yan. Ha? Okay. So, isang hingang malalim. Tapos, mabilis lang naman ako mag-inject. Sige. Kasi minsan nakakabahin siya. After 3 months, pwede na ulit na? Yes, ma'am. Makikita mo naman. Unti-unti na siyang bumaba. Let's go. Yes. Push. Push natin. Sige, hingang malalim. 1, 2, 3. Relax lang. Sana lang. Okay, thank you. Nalunod si mami. Okay. Thank you. Bigyan kita ng tissue. Medyo nakakaluha lang talaga yun. Correct.
Okay, we're done na po. Tapos na, ganun lang kabilis, di ba? 1 minute lang. Hi, update. Nakalabas na po yung mga nagpa-Jilong. Ako yung ano lang naman, guys. Ay, yung dilim. Yung Kailar Talks nga lang. Sobrang bilis lang. Actually, na-vlog ko yun. Kaso bawal pala yung mga minidle-needle sa sa vlog. So, baka i-blur ko or hindi ko na lang isali. Kaya, mabilis lang naman. Kaya, yan. Dito na ulit kami sa Pasay. Nasa MOA na kami actually. At kakain muna kami bago umuwi si Tigol. At dapat, tatambay pa kami sa sa Pasadena. Kasi in-expect namin si Chambibi na nandun at nanood yung mga, nanood sila ng SB19 kagabi. So, dumiretso na daw from, nag-check-in kasi sila Dayan. Dumiretso na daw pauwi ng, ng Cavite. Kaya, sabi ko kay Tigol is, diretso na rin siya kasi muna kami. Lalafang muna kami. Diba? Ang dami na naman na pag-usapan sa buhay-buhay. Mga buhay-buhay. Mga life update. Yung mga ganyan, as panganay. Alam nyo yun. Kaya sabi ko nga, ang hirap maging panganay. Kasi nasa iyo yung kahit na alam mo yung may mga sari-sarili ng buhay, yung mga kapatid mo, isipin mo pa rin sila. Which is di naman nila inano sa'yo na isipin mo sila. Oo. Pero ayun nga, as panganay, di ba? Nandun yung, di ba go? Yes. may plaster pa no? Andun yung mo, yung care mo na ka pa rin talaga kung kumusta sila. Oh, yes. Di ba? Ganun. Pero wag lang ako ano ito ganun? Pag nakarinig lang ako ng hindi ko naman hiningi sa iyo. Oo. Talagang yan. Auto dragon kagad yung mga yan. Sabi mo yan, maghihiwalay ang Oo. Maghihiwalay ang balat sa tinalupan. Ano yun? Yung palay, di ba? Yung okay. Makasabihan na sobrang galit mo minsan out of range yung mga imposible nangyayari. Yun, ganon. Pero hindi naman kami ganon, guys. Mabait kaming panganay. Angels. Ate at kuya. So ayan, kasi nagugutom na kami. Dito kami sa MOA. Magsasabaw kami. Ba't kaya pag sabaw lagi yung hinahanap natin? No? Alam mo ba, kahit nasa tawag dito, alam ba, long drive, ganyan. Ang lagi kong hinahanap talaga may sabaw. Kahit cup noodles lang, guys, basta may sabaw. Noong nag-Singapore ako, alam nyo, kinain ko, cup noodles pa rin. Bago yung boarding and nasa na ako, yung pabalik na ako, cup noodles pa rin talaga. Pero parang laki ng ng Singapore, airport. Ay, sobra. Grabe, sinasabi ko sa inyo, guys, ang ganda ng Singapore airport. Talagang maaliw ka. 1 week halos, 5 days. Oh, di ba nag-extend pa ako ng 2 days? Kasi walang pasok ng Monday and Tuesday. Kaya napa-extend ako. Which is worth it naman yung extend ko. Kaya, ayun, ganda, promise. Pati yung nila, environment nila. Sobrang nakakaya sa Pilipinas. Dito nga traffic na. Dito traffic. Doon walang traffic. Di pa ako naka-experience ng traffic doon. Talagang, alam mo yung pacing ng doon, talagang ang bilis. So, walang busy lahat, gumawa ng pera, pati mga may edad na, ganyan. Sana ma-adapt din natin, no? Mga Chinese kahit parang tandaan, business-minded pa rin. Diba, business-minded pa rin. Talagang gusto nilang kumita na kumita. Sa atin naman, wala, as long as may hinga ng tulong, yung ganyan. Kaya nga, sabi namin ni Emer, kaya hindi yung Pilipinas. Kasi binibaby masyado ng ng mga tawag dito, ng gobyerno, yung mga Pinoy. Kumbaga, tulungan mo silang mangisda, hindi yung spoon feed mo sila na, katulad niyan, may 4-piece. O anong ginagawa ng mga, sa akin lang guys don't get me wrong. Alam mo yung yung mga kasali sa 4-piece na yan, alam mo yung ginagawa, yung mga kakilala ko lang ginagawa ng negosyo, di ba? May kilala ka, di ba, nasa 4-piece na. Bisa sinasangla pa yung yung ATM, kasi ganyan. Alam mo yung ginagawa, pinansusugal. Yung iba naman, pinang-iinom. Na dapat tulong na ngayon ng gobyerno sa kanila para sa pambili na dapat nila ng bigas, yung ganyan-ganyan. Wala, isusugal, ipang-iinom, yung ganon. Kaya,
Alam mo yun? Tapos tinuruan mo pang maging tamad lalo yung yung Pilipino, yung tao. Kasi imbis na sila magkusa na silang maghanap buhay, maghanap ng trabaho, yung ganyan-ganyan. Hindi, kasi may inaasahan silang 4-piece. Gets nyo ako? Diba? As a taxpayer. Laki ng tax. Laki ng tax. Iiyak ka talaga sa tax talaga eh. Diba? As a taxpayer, oh. Sinong nakakuha? Yung mga nasa mababa na na ayoko na mag-talk, baka pa tayo, mabash pa tayo, which is naman ako guys, thankful naman kami kasi hindi kami yung nasa sitwasyon nila, pero if ever na dumating kami sa ganong sitwasyon, siguro naman magkano ka, diba, magkukusa ka ng maghanap buhay para sa pamilya mo, hindi yung iaasa mo nila talaga sa gobyerno lahat. Yun, kagalit tuloy ako na sayang yung botox. Yeah. Matutunaw agad. So, yeah, kain muna tayo guys para mawala yung yung kabagratan natin, mga natin. Ayan, ito ibabalik ko pa to eh. Kasi medyo pa, may 11 pa ako rito. Na-botox din to eh. Kaso kailangan ibalik ko kasi dapat may refill tuloy. Parang ganon. Pero free na lang naman yon. Dito kami guys sa Conrad, sa Paradise Dynasty. Yes. Legend of Xiaolongbao. Kain muna kami. Wala kami mahanapan ng hotpot kaya dito yung ending namin. So, ito, tofu. Alam niyo naman, may ligaw sa tofu. Kaya order ako nun. Pero, noodles lang din kinuha namin ni Tigol. Try natin to. Yan, magkakani ngayon. Uy, di tayo magkakani. Tapos mamaya mag-order yun. Sarap. Sa'yo nga nila sauce talaga. Diba? Kain tayo guys. So, dahil walang hotpot dito sa sa Conrad, we ended up here nga. And ang laki ng serving nila. Oh my God! Maubos ba namin to? Ayan. Seafood. And, ayan. Tapos may xiaolongbao pa kami. Kain tayo. And here's our xiaolongbao. Ayan. Thank you. Yung original and then crab roe. Diba? Tabay. That's it. Ooh, yum. Hindi na namin kinaya, guys. Alam mo yung gutom na gutom ka, habang pumipili ka, parang gusto mong kainin lahat na. Ganun talaga siguro pag pag gutom ka. Parang natatakaw mata ka. Yung ending, hindi mauubos. Bagay ito pwede atang i-take out to Uwi mo na lang mo Pero masarap guys. Sobrang dami lang talaga nung nung serving niya, which is worth it naman. I must say. Na worth it yung kanyang price sa serving niya. And then ito yung pancake nila na with red beans. Sarap din. Yung crab roe and then yung xiaolongbao. Lahat masarap. Kaso busog na kami. Busog na kami sa sabaw. Ayun doon na nga naubos. Hi guys, ayun, nakauwi na kami. Ako pala. Hindi ko lang alam kung yung pinsan ko nasa biyahe pa pauwi ng Cavite. Diretso na rin daw siya uwi. Wala na siyang meeting or kung ano pa mang pupuntahan. Ayan, excuse me sa aking aesthetic na ventilador. Mumurahin lang yan guys. Nasa 100 plus lang yan. Pero very yan. Tag dito, very mahangin talaga. Ayan. Tapos, pa sa kuryente. Tipid. Anyway, ayun nga. Yun lang naman yung ganap namin today, guys. And, yeah, kailangan ko matulog ng maaga. Kasi Sunday. Tapos, it's 8 PM na by the way. Tomorrow, balik tinda na naman tayo. Wala si Nene. Wala dapat kaming tinda. Wala dapat tinda sa kantin. Pero, nang hinayang si Mama. Ayan, kasi, ayun nga. May pasok pa hanggang 31. Tinanong ko yung yung mga teacher tsaka yung mga nag-o-office sa City Hall, hanggang 31 daw sila. So sayang naman yung benta pa, kaya sabi namin sige kahit magpahinga muna si Nene sa Nueva Ecija kasi umuwi nga sila. Yan. So kaya namin to, push namin to. Kaya kailangan kong magang magising para pumunta sa sa kabila nga. Kaya let's go guys, matulog na tayo. Dami ko pang kuda. Good night, see you all tomorrow. Mag-a-alarm na ako.